Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala ashraf salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Namabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa Surah Al-Ghafir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Opo mga kapatid, ito ang pangbungad ng Surah Al-Ghafir. Hamim, na kumukuha ng atensyon sa mga marurunong sa wikang Arabi para patunayan na itong salita na ito ay katulad sa inyong wika. Kaya pagkuha ng atensyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung kasunod dito, sinabi dito, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibinabang kasulatan mula kay Allah, ang makapangyarihang na maalam. Kaya diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, itong aklat, ang Quran po, ay ibinaba mula talaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patunay na itong aklat na ito ay ibinaba galing talaga sa langit upang magiging habag, upang magiging gabay, patnubay para sa lahat ng sanlibutan. Ganon na ganon ang dahilan kung bakit ibinaba ang kasulatan na ito. Kasi nga ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po ang makapangyarihan. Tingnan nyo, mula sa kalangitan, alam naman natin, ang kalangitan, ang sukatan doon, mga kapatid, sa sobrang layo, ginamitan na ng light year, liwanag na, kung paano mag-travel ang liwanag, ganun ang sukatan. Kasi kung katulad sa lupa, kilometer, ibig sabihin, siguro, daming-daming 0, 0, 0, 0 na. Kasi, sobrang layo sobrang lapad Kaya light year, kahit light year, ano pa rin, malayo pa rin. Kaya ang Quran kahit galing doon, mga kapatid, ibinaba pa rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon na ganon ang kapangyarihan ng Allah. Ganon na ganon ang kanyang lakas. Anghel nga si Angel Jibril, ang pakpak niya, 600 na pakpak. Kasi alam ng Allah na ang anghel na yon ay magdadala ng kasulatan. Siya kasi ang nakatalaga doon. Siya ang magdadala ng kasulatan. Kailangan niya ng anghel na mabilis. Kailangan ganitong lumipad. Kaya pinagkalooban ng Allah si Angel Jibril ng 600 na pakpak. Hindi 2, hindi 3, hindi 4. Kaya ang makapangyarihang Allah, makapangyarihang maalam, kasi ito ang kanyang katangian. Pinapakita niya, hindi lang siya makapangyarihan, bagkus maalam, alim din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang kasulatan, tingnan nyo, napaka-perfecto talaga. Kasi nga, lahat ng ginawa ng Allah, nakikita doon sa kasulatan na yun Napaka-perfecto masyado. Sukdulan talaga ang pinagkaloob doon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang aklat na yun nagiging gabay para sa atin. Kasi nga ang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinapakita niya na siya ay katulad dito sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, Ghafirul dhambi wa qabilut thawbi syadidil iqabi dhil tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tagapagpatawad ng kasalanan. Tignan nyo, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinaparamdam sa atin na siya po ay tagapagpatawad ng mga kasalanan.
Hindi totoo yan na ibinili mo na ang iyong kaluluwa, wala ka ng kapatawaran. Hindi totoo po yan. Na ibininta mo ng kaluluwa mo sa demonyo, hindi ka na kaawaan ng Allah. Hindi po yan totoo. Ang totoo dyan, kapag ikaw ay magbalik loob lang. Kaya sabi dito, tagatanggap ng pagbabalik loob. Ghafiran thawb. Kapag ikaw nagbalik loob, humihingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Yun ang kailangan gawin ng mga taong nagkasala. Hindi niya dapat pabayaan na malihis siya sa kasalanan. Dapat magbalik loob. Kailangan humingi ng kapatawaran. Aminin ang mga pagkakasala kay Allah. Kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggapin niya yun, papatawarin niya yun. Kung si Satanas nga, kung humingi yun ng kapatawaran, ay talagang papatawarin ng Allah yun. Ngunit hindi siya nagbalik loob, hindi siya na humingi ng kapatawaran. Kaya mapapasakan niya ang sumpa at kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Kaya pinagbawalan po tayo na susundin ang yapak ni Satanas. Kasi nga siya po ay hindi talaga humingi ng kapatawaran. Ganon ang pagmamamalaki. Dadalhin ka talaga sa bagay kung saan hindi kayang isipin ng normal na tao. Kaya ganon ang Allah subhanahu wa ta'ala, mapagpatawad, tagapagpatawad ng kasalanan at tagapagtanggap ng pagbabalik loob. Ang matindi sa pagpaparusa, tignan nyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, binubuksan niya ang pag-asa para sa lahat. Ngunit wag mo rin kalimutan ang pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang gumawa ng kasalanan. Tingnan nyo. Dapat yan balanse talaga. Ang iba kasi, sobrang feeling feeling paraiso na siya feeling anghel na siya Tapos gumagawa siya ng kasalanan, feeling anghel pa rin. Hindi ganoon. Ang pagpapatawad ng Diyos, bukas yan lagi. Ngunit wag mo ring abusuhin. Kasi nga Allah, matindi po magparusa. Para magkaroon ka po ng takot. Kaya sa Islam, pinagsasabay talaga ang pag-asa o kaya ang pag-asam at ang takot. Para lilipad yan na parang ibon. Para magkaroon ka ng pananampalataya. Kaya alhamdulillah sa pagiging balanse ng ang Islam sa pagtuturo niya. Kaya sa atin, ganun na ganun, matindi magparusa ang Allah subhanahu wa ta'ala para matakot ka kapatid, para mangamba ka kapag ikaw o kaya tuwing kang gagawa ng mga pagkakasala. Kapos ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kadugtong dito, ang may-ari ng kasaganahan. Allahu Akbar. Kaya sa paghingi natin kay Allah, wag kang mainip, wag kang magsawa, humiling ka lang kay Allah kasi nga siya po ang may-ari ng kasaganahan. Tapos sabi dito, walang Diyos kundi siya, sa Kanya ang patutunguhan. Kaya pinapakita sa atin na napaka-importante talaga bilang Muslim na maniwala sa la ilaha illallah. Sa walang Diyos kundi si Allah. Kasi napakalinaw yan Wala kang dapat sasambahin, wala kang dinidiyos maliban lang si Allah. Kasi ang Diyos, ibig sabihin ng Diyos, mga kapatid, ay ang pagsamba. Pag sinong sinasamba mo, kapag tinanong ko sinong Diyos mo, parang nagtanong ka na rin, sino po ang iyong sinasamba? Kaya napakalinaw talaga ng Islam. Meron tinatawag na pagtatakwil at may pagpapatunay. Kung napag-aralan natin ang tauhid. Kailangan iwaksi mo lahat ng mga Diyos-Diyosan. Kasi sabi mo, la ilaha, walang Diyos. Wala, iwaksi mo lahat yun. Kundi siya, ang Allah lamang ang tagapagligtas sa atin. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Fala yagrurka takallubuhum fil bilad. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Kadugtong dito, walang nakikipagtalo sa mga talata ni Allah bukod sa mga yaong nagtakwil. Kaya huwag kang magpapalinlang sa kanilang paggalagala sa kalupaan. Kaya dito sa sinabi ng Allah ay mga taong may sakit lamang sa puso, lalo na kapag sila'y mga mapagtakwil. Nasa puso nila ang pagtatakwil. Sila po ay mahilig talaga makipagtalo. Katulad sa mga debate, papanood nyo, napakalinaw naman na si Allah, walang Diyos maliban sa Kanya. Napakalinaw yan. Pero makikipagtalo pa talaga. Pinipilit talaga si Kristo ay ang Diyos. Pinipilit nila si Kristo ay kasama sa tatlong Diyos o kaya kasali sa tatlong persona na naging Diyos. Hindi, napakalabo talaga kasi gusto nila ipilit ang kanilang pananampalataya. Walang nakikipagtalo dyan maliban lang sa mga mapagtakwil kasi napakalinaw ng mga talata, napakalinaw ng mga tanda. Sa totoo lang, kung nananampal yan ang mga katibayan, sinampal na talaga sila. Kasi nga, pilit ang kanilang paniniwala. At lalo na Trinity na yan. Pilit yan Hindi nga yan maunawaan. Inamin yan ng mga scholar nila. Na hindi kayang ipaliwanag ang Trinity. Kaya tinatawag lang nila yan substance. Tatlong substance, nagiging isang Diyos. Isang being. Malabo. Kaya tama talaga dito yung sinabi ng Allah. Walang makikipagtalo sa mga talata ng Allah maliban sa mga kuffar, sa mga kafir. Kaya ang kadugtong dito, kaya't huwag kang magpapalinlang. Huwag kang magpapalinlang sa kanilang paggala-gala sa lupain. Kasi kung titignan mo sila, akala mo mayaman sila, akala mo magaganda kanilang mga pamumuhay. Huwag kang magpalinlang dyan kapatid kasi lahat dito ay pagsubok ng Allah. Ito ay nasa loob ng mundo. Kung sila ay mga mapagtakwil kay Allah, mga mayayaman, mararangya ang kanilang pamumuhay, masagana ang kanilang kayamanan, huwag mong i-compare dyan ang iyong relihiyon. Maswerte ka nga, Muslim ka. Maswerte ka nga, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga pagdating ng araw na paghukom, kung ikaw ay nalinlang sa kanilang mga bihis, sa kanilang makamundong bagay, ay talagang magsisisi ka kapatid. Magsisisi ka. Bakit mo sinunod? Bakit ginaya mo pa siya? Bakit naniwala ka pa sa kanya? Kaya napakalinaw ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang magpalinlang sa kanilang paggala-gala sa lupain. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kadzabat qablahum qaumi Nuh wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wa jadalu bil batil yudhidu bihil haqq fa akhadathum fa kayfa kana iqab. Sinabi ng Allah, sabi niya, pinabulaanan bago pa nila ng kababayan ni Nuh at gayon din ng mga kaalyadong pangkat noong pagkatapos nila at nagtangka ang bawat pamayanan laban sa kanilang minsahero upang datamputin siya at nakipagtatalo pa sila gamit ang kabulaanan para sa kanilang pabubulaan sa katotohanan. Kaya't hinablot ko sila, kaya papaano ang aking naging parusa. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, patungkol ito sa mga nauna, lalo na pinabulaanan nila. Ang mga tinutukoy dito, ang pangkat na Quraysh. Ang mga Quraysh, ang kanilang mga pinanggagawa na yan, ang kanilang pagsisinungaling sa Propeta Muhammad SAW, nagawa na yon ng mga kababayan ni Nuh. Katulad din.
nang nagpaabot si Nuh alayhi salam ng pahayag na mula kay Allah na sambahin lang ang nag-iisang Diyos. Nagpabulaanan sila, mga kapatid. Ganun na ganun ang kanilang mga pinanggagawa at mga kalyadong pangkat. Kaya tapos ang pinakamasama pa sa lahat, nagtangka silang patayin ang mga minsahero. Ang iba nagtagumpay, ang iba hindi, katulad ginawa kay Prophet Muhammad sallam, hindi nagtagumpay ang kanilang pagdampot. Pero ang mga nauna, ganun na ganun ginagawa nila. Datamputin nila, papatayin nila mga propeta. Napakalaking kasalanan po yan. Papatayin mo propeta. Nagsasabi lang ng isang Diyos, tapos na-insecure ka, nagagalit ka, naaapakan ang iyong pride. Ganun ang nangyari sa kanila. Naapakan pride nila kasi gusto nila ang kanilang mga sinasabi, yun lang susundin. Ang kanilang mga gawi, yun lang ang gagayahin. Hindi ganun. Sasamba sa Diyos. Ang iba nga, pinagluluko nila ang mga tao gamit ng reliyon. Dumating ang propeta para turuan mga tao sa katotohanan. Hindi sila pumayag. Kaya nakipagtalo pa sila gamit ang kabulaanan para kanilang pabubulaanan ang katotohanan. Itong napakatinding kupor na to, mga kapatid. Gagamitin mo ang kabulaanan para pabubulaanan mo ang katotohanan. Ipawalang bisa mo ang katotohanan. A'udzubillah. Huwag sana natin gayahin ang mga ganito. Gagamitin nila lahat ng mga paraan para kaya nilang pabubulaanan ang katotohanan. Napakasakit to pakinggan, mga kapatid. Kasi nga, nangyari na ito sa ating kapanahunan. Pagkos nakakasaksi na tayo. Nakakasaksi tayo, bukas ang ating mga mata. Na pagsasabihan sila pero hindi nila tinatanggap. Pagkos ipipilit lang nila ang kanilang sariling pag-unawa. Minsan hindi na unawa Minsan kasinungalingan na Pero pinipilit pa rin nila para akala nila maituwid nila ang kanilang huwad na paniniwala. Kaya mag-ingat sa ganito mga gawain. Kaya sinabi dito, kaya't hinablot ko sila. Kaya papaano ang aking naging parusa. Alam naman natin parusa sa time ni Noah. Si Nuh, pinadalhan sila ng malakas na bagyo at pinalabas rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tubig mula sa kalupaan. Kahit nasa bundok ka, aapaw pa rin ang tubig. Nakakatakot sa time na yun. Kita nyo mga baha sa China. Binabaha sila, nakakatakot. O sa atin sa Pilipinas. Ngayon, maraming namatay dahil sa baha. Kung paano na yun kung aapaw doon sa bundok? Subhanallah. Kung nasa time ka nun, nakakatakot talaga yun. Kahit akit sa bundok, aapaw sa yung tubig. Wala kang tatakbuhan. Maliban na lang sa sino mang sumakay doon sa arka. Kaya gano'n na gano'n hinablot. Ibig sabihin, kinuha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparusahan dahil sa kanilang pagsuway kay Propeta Nuh. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala pinapaalalahanan dito ang mga Quraysh kung gagawin nyo pa rin ang ginawa ng mga kababayan ni Nuh, ay talagang ganito ang mangyari sa inyo. Tapos sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا annahum ashabun nar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din nagkatotoo ang salita ng iyong Panginoon laban sa mga yaong nagtakwil na sila ay talagang makakasama sa apoy. Subhanallah. Hindi lang palang parusa dito sa mundo. Bagkus mayroon pang kinakatatakutan na kaparusahan doon sa kabilang buhay, na magiging makakasama ka sa apoy, ashabun nar. Yun ang doon, utusan kayo lahat. Mga mapagtakwil
na sila ay sasama sa grupo na yun tapos ihagis lang doon sa apoy, sa impyernong apoy na tinatawag nilang kadagatang apoy. Yun, nakakatakot yun eh. Kasi sa sobrang lawak ng apoy na yun, hindi man lang mapupuno ang impyerno. Kaya kung ikaw, kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin niyang totoo, magkatotoo talagang kanyang sasabihin. Na mga nagtakwil kay Allah, itatapon sa impyernong apoy. Nakakalungkot kapag ikaw hindi nagbalik loob kay Allah habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. Tapos sumasamba ka lang sa mga Diyos-Diyosan. Tapos hindi lang musyrik, nagkupor ka pa. Nagtakwil ka pa. Dalawa talagang kasalanan ginawa mo sa mundo. Auzubillah. Hindi ka naniwala sa propeta. Hindi ka pa naniwala sa mga balita na pinagkaloob ang kapahayagan. Wala. Bulag talaga sa katotohanan. Kaya nagkatotoo ang sinabi ng Allah na itatapon niya talaga sa impyernong apoy ang mga mapagtakwil. Sabi nito, alladina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahma wa ilma waghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adabal jahim. Sinabi ng Allah, mga yaong nagpapasan ng trono. Tinutukoy dito, nagpapasan ng trono ang mga anghel. Kasi yun silang nagpapasan ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang nasa kanyang paligid ay luwalhati sa kapurihan ng kanilang Panginoon. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun na ganun ang mga alipin ng Allah. Akala natin tayo lang ang mga nilalang sa mundo. Hindi, may mga nilalang din ang Allah na iba. Ito ay mga anghel na kanilang ginagawa, lumuluwalhati sa kapurihan ng kanilang Panginoon at naniniwala sa Kanya. Allahu Akbar. Tapos humihingi ng kapatawaran para sa mga sumasampalataya. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun na ganun, may mga alipin pala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng mga anghel na humihingi kay Allah na sana patawarin ang kasalanan ng mga mananampalataya. Sana kasali tayo doon, mga kapatid. Amin ya Rabbil Alamin. Sana patawarin ang ating mga kasalanan. Ganun na ganun ang mga anghel. Tapos sinabi nila nito, o aming Panginoon, pinalawak mo sa lahat ng bagay ang habag. Kaya patawarin mo po ang yaong nagbalik loob at sumunod sa iyong landas. At ilayo mo sila sa kaparusahan ng impyernong apoy. Allahu Akbar. Ang mga anghel, humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran para sa iyo, kapatid. Pinalawak ng Allah ang kanyang habag at kaalaman. Pinalawak ng Allah. Kasi nga gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na malaman mo, kapatid, na ang Allah ay totoo, na ang Allah ay kailangan ka doon humingi ng kapatawaran, na ang Allah ay dapat mong sambahin. Kaya kung ikaw kasali sa mga nanampalataya, kasali sa mga nagbabalik loob, kasali sa mga sumusunod ng landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagdudua ka po ng mga anghel. Allahu Akbar. Pinagdudua. Kaya napapaka-proud mo talaga, kapatid. Kailangan pagmalaki mo ito kapag ikaw ay nagbabalik loob, naniniwala ka kay Allah, sumusunod ka pa sa landas niya. Nakaka-proud kasi nga may mga anghel na humihingi sa iyo ng kapatawaran. Ya Allah, patawarin mo yan. At ito mga pinakamaganda, at ilayo mo po sila sa kaparusahan ng impyerno. Kaya kung nakakaramdam ka ng ganitong mga biyaya, dahil diyan minsan sa dua ng mga ibang alipin ng Allah. Kasi malalapit sila kay Allah.
Tapos ikaw, mayroon kang ganitong mga katangian, nagbabalik loob, naniniwala, sumusunod pa sa landas, pinagdudua ka ng maganda ng mga anghel, ilayo ka sana sa kaparusahan ng impernong apoy. Kaya, nga po sabi dito, Rabbana wadkhiluhum jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Sinabi ng Allah, o aming Panginoon, tingnan niyo, dua pa rin ng anghel, o aming Panginoon, ipasok mo po sila sa halamanan ng Eden na ipinangako mo sa kanila, at ang sino mang nagsiayos mula sa kanilang ama at mga asawa at mga anak, tunay na ikaw ay ang makapangyarihan na marunong. Allahu Akbar. Ang kanilang dua din na sana ipasok tayo sa halamanan ng Eden, ng paraiso. Kasi pinangako yan ng Allah. Kaya kung tapos ang mga nagsiayos lahat mula sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang, isinasama rin nila sa pagdudua. Kaya po tayo, kaysa sala natin, ganon din tayo, naghumihingi din tayo ng kapatawaran sa ating sarili at sa mga nauna rin, sa lahat ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa kanilang ama at asawa at anak. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang nagpapatawad ng lahat ng nilalang. Kaya tapos ang sabi dito, panghuling na nilang dua, sabi, waqihimus sayiat wa may yattaqis sayiat yawma idin faqad rahimta wa dhalika huwal fawzul azim. Sinabi ng Allah, at sinabi dito sa dua ng mga anghel, at pangalagaan mo po sila sa mga kasalanan. Nung pangalagaan, para hindi tayo makakamit ng mga kasalanan, pinagdudua rin tayo ng Allah. Pangalagaan mo po sila sa mga kasalanan. Kaya yun din ang nagpapalakas sa atin, mga kapatid. Dua rin pala ng mga anghel. Tapos dito, ang sino mang pinangalagaan mo sa mga kasalanan sa araw na yaon, ay talagang siya ay yung kinawaan. At iyon ay dakilang pagkawagi, dakilang tagumpay. Lahat po yan, mga kapatid, Allahu Akbar, sa tulong yan ng mga dua ng mga ating mga kapwa nilalang, ang mga anghel. Pinagdudua ka, na pangalagaan ka nawa sa mga kasalanan. Sana mayroong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.